mga kababayan. Speaking of Biko, dito tayo sa Pasig. Okay? Pag-usapan natin itong si Christian Sia. Anong nakaraan mga kababayan ay narinig po natin yung kanyang pahayag na napakabastos. Hindi na po natin siguro ipi-play. Pero ang kanyang sinasabi dito mga kababayan sa mga solo parent dyan na nireregla pa, okay, kada isang taon. Kung gusto ninyo, mga kababayan, ay pwede kayong sumiping sa akin. Binash ang loko-loko. Tama po kayo, binash ang loko-loko na itong si Christian Sia. At ipinatawag po ata ito ng Comelec at pinagpapaliwanag mga kababayan. Alam nyo ba, nagsorry ang Tukmol. Opo, nagsorry ang Tukmol. Ang problema, sa kanya pong pagsasorry, parang hindi po ito bukal sa kanyang loob. Bakit naman, JP? Nagsorry nga ang Tukmol, mga kababayan, sinisi naman ang uploader po ng kanyang video. Ito, basahin natin. Sabi rito, the congressional candidate in Pasig City who went viral for a sexually alleged or sexually charged joke about single mothers apologized Friday to those offended by his remarks, saying it was only meant to catch the attention of the audience. Puta. Mga kababayan, ano ka? Digong Duterte? Nagmana ka? Gagamit ka lang ng mga jokes, yung mga bastos. In a video obtained by ABS-CBN Katrina Domingo on Thursday, Christian Ian Sia of Team Kaya, this was seen taking at what appeared to be a campaign rally when he made the remark. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, sabi niya ganon. Remember, nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa ha. At nalulungkot minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yan ang sabi niya, mga kababayan. Tapos sabi ni Sia, nung pinagpapaliwanag siya, on Friday, Sia addressed the backlash and claim that his supporters should be mad. Mga kababayan, siya po ay, di ba? Marami po siyang natanggap na mga kritisismo. Nagkaroon ng backlash sa kanya, yung kanyang pahayag. At ang kanya pong gustong sabihin, mga kababayan, ay sisihin daw po ng mga nagagalit sa kanya yung uploader. Bakit? Kasi daw, hindi daw mga kababayan, ipinakita ng uploader yung nagtatawanan daw yung audience. Teka, whether they are laughing at you, putya na mo. Diba? Mga kababayan, mali pa rin na tarantaduhin mo yung mga kababaihan. Dahil may mga puso yan, nasasaktan, iniwan na nga, hiwalay sa asawa pag gusto mo pang pagparausan. Sabi ni Imelda Karanagan, akala naman ni attorney katakam-takam siya. Kaya baka walang po, ang may nagtanong pa sa akin, may asawa ba yan? Sabi ko, hindi ko nga alam kung may asawa to Baka wala pong jerjer. O baka naman mga kababayan, itong taong ito ay hayok sa laman. Diba kahit may asawa, hindi pa rin nakontento ang gago. Hindi ko alam, parang gusto ko na talaga magmura dito. Biruin nyo, gusto daw niya mga kababayan. Huwag po kayo magalit sa akin. Magalit po kayo sa gumawa ng video. Ang nakita lang sa video yung sinabi, pero yung reaction ng tao, hindi nakita na tumawa. Yun lang ang purpose ng joke. Alam mo, that is a bad joke. Masasabi natin yung taong ito, mga kababayan, tawag sa kanya? Komedyanteng pulpul. Kumbaga nag-apply bilang isang komedyante sa pelikula pero sablay. 'Di ba? Ayan Sabi niya, ikaw attorney, magiging congressman ka, ano ang ambag mo? Sabi ko, hindi ako pwede sumulat ng batas para lang sa Pasig. Pag sumulat ho ng batas ang congressman, buong Pilipinas Hindi ho lahat ng lungsod ay mayaman. Kaya ito ho ang ambag ko para sa mga solo parent ng Pasig.
Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, Nay, malinaw, nireregla pa, Mhm. at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Paano kami, Kong? Paano kami? Ihahanap ka ng pag-ibig ni Vice Iyo, huwag kang mag-alala. Yun daw, yun sinasabi niya na meron daw mga nagtatawanan. Baka mamaya, yung mga tao na yun gusto ko nang tsugiin. 'Di ba? That is really a nonsense, mga kababayan. Maraming paraan ng pagpapatawa. Alam nyo po, ang isang tao kapag yan ay natural sa isang tao, ang pagpapatawa. Diba sa akin, hindi naman ako komedyante pero tumatawa kayo kasi yan ay tinatawag, mga kababayan, na meron kang sense of humor. Di ba? Pero pag ganyan, yan ang pagpapatawa na tinatawag na pilit. Di ba? Pilit, hinog sa pilit ang tawag dyan. Walang kakwenta-kwenta, bastos. O, di ba? So, mga ayon ngayon, si Warbis Duck sa akin. Sino ang boboto sa'yo? Ulaga. Ay, palagay ko nga po, Norma Rehis. Kasi style ni Digong ito. Di ba? Naipakita niya yung kabastusan na yung sinasabi niya, pinipinger niya yung mga katulong. O, sabi niya ganun, pati yung patay na napakaganda. Dapat daw siya muna ang nauna, si Mayor daw muna. Sabi ni Sito Kaaiba, akala ko yummy, yun pala yaki. Ay, nako. Hindi ko alam mga kababayan, no? Puro mga... Ako, i-align ko na talaga to sa DDS. I-align ko talaga to sa DDS. Yung mga DDS, manyakokol. Yung mga DDS, mga kababayan, hindi lang manyakokol. Baka mamaya, pagdating ng oras, pagdating ng panahon, Diyos ko, hindi lang ito ang gawin yan. Ayun po, Charlie Whiskey, nag-sorry daw po siya. Kaya lang, yung pagsasorry niya, hindi naman bukal sa loob. Kasi sinisi niya pa yung uploader daw ng video. Teka, may i-upload ba yung uploader kung wala ka doon? Ano ka, multo? Hindi mo alam yung pinagsasabi mo? Ha? Sabi ni Warbis na, host DDS ka naman eh. Dati yun. Diba? Ang mga magulang ko, loyalista. Ako naman, naging pro Duterte ako, pero never ako naging DDS. Diba? Never ako naging DDS. Sabi ni Kokoy, dapat ka nga yung single parent pinupuri ng mga kandidato. Ang problema, mga kababayan, yung pagpapatawa niya, ginamit yung single parent, akala niya nakakatuwa. Eh kung ako nandun, baka batuhin ko pa to eh. Diba? Sabi ni Gina 31, paano kung may kumagat sa sinabi niya? Naku po, mga kababayan, palagay ko, oo nga no, napaisip talaga ako doon. Paano kung may kumagat? Patay tayo dyan. Ha? Desperada daw, sabi ni Missy. Hindi, kung may kumagat dyan, mga kababayan, kasi ang tanong, may kumagat, tapos may asawa si Kong. Halimbawa, di ba? May asawa si Kong, tapos may kumagat. Eh, di kasuhan natin si Kong. Oh. Walang iya ka, Warbis Duck. Lahat kayong mga BBM vloggers, DDS kayo. Kaya nag-vlog kayo dahil kay Digong. Kasi laging content si Digong. Diba? Diyos ko. Ay, mga taga-Pasig. Ako ay nananawagan sa inyo, ha? Yung mga ganito, padala nyo sa akin. At ibabalita natin. Kahit sa mga lalawigan, kahit sa mga ano pa yan, lungsod. Basta meron kayo nakikita na mali, eh balita po natin yan. Wala po tayong palalagpasin. Baka mamaya makaboto tayo ng manyakis na kagaya nito. Diba? Dumami pa. Mamaya yung may manyakis na ganito, tapos ginaya ng mga kabataan. Eh dahil protektado ng batas ni Kiko Pangilinan, patay na tayo. Sabi ni
Sabi ni Sito Kaiba, bagay kay Kong isemento sa drama at tapon sa gitna ng dagat. Oy, grabe. hindi naman gawain niya ng current administration. Grabe kayo. Sabi ni Adeline Malabanan, Manyakis, alam na kung sino idol ng congressman na yan, bastos. Ano pa ba yung isa dito na isasama kong balita, mga kababayan? Parang meron pa ako ditong isa. Ayun. Ito mga ka-GP Natics, balikan po natin, pag-usapan din natin yung tungkol dito kay Amy Marcos. May pahayag po si Senator Bato de la Rosa, mga ka-GP Natics, nung nakaraan, 'di ba, na dapat daw ay managot ang mga may-ari ng Gulfstream at sigurado daw may ari-arian ito sa ibang bansa. At may executive order daw itong si President Donald Trump na kung saan po ay pasok daw, mga kababayan, at mananagot nga itong may-ari ng Gulfstream. Ngayon, itong si Amy Marcos, mga kababayan, umepal doon sa sinasabi ni Bato de la Rosa. Ito yung pahayag ni Bato. Balikan lang natin. Itong si Amy hindi na rin nag-iisip. Na aeroplano ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, mayroon kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Okay. Ayan, mga kababayan, kahapon pinaliwanag natin na yung pagkakaintindi ni Bato de la Rosa dyan ay maling-mali. Kasi ang sinasabi ni President Donald Trump, mga kababayan, ang bansa na hindi naman kasali or hindi nagpasakop, consented, from the word itself, consented, ay hindi nagpasakop, hindi po naging member ng ICC, ay baback upan nila. Halimbawa, ang Israel, ang China, ang Amerika, ay kinasuhan ng crimes against humanity ng ICC. 'Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, itong taong ito o yung namumuno sa kanila kinasuhan, hindi naman sila naging member ng ICC ever. 'Di ba? So, ang mangyayari diyan, baback up po ang US. Hindi po niya papayagan na ang kanyang alay, mga kababayan, ay parusahan at imbestigahan ng ICC. Yan ang sinasabi doon. Mali ang pagkakaintindi nitong si De La Rosa. Okay? Ngayon, mga kababayan, itong si Amy Marcos ay meron ding binitawan na salita. Yan, patawa-tawa siya dyan, di ba? Pero binili niya po yung pahayag nitong si Bato de la Rosa. Uy, paano mo nasabi, JP, na binili niya? May pahayag po siya, mga kababayan. Ito. Sabi niya, Amy Marcos asks if Duterte a protected person under Trump order versus ICC. If Duterte daw